Panoorin ang susunod na bahagi ng What Lies Beneath. Huwag kalimutang mag-subscribe sa series Explain PH. I-turn on ang bell notification at manatiling nakaantabay para sa aming mga susunod na video. Sa episodyong ito, nakita natin kung paanong pinaglalaruan ni Edward ang emosyon ni Marge. Ginawang siya ang biktima upang takasan ang sariling kasinungalingan. Ngunit tunay ba ang kanyang damdamin o isa lamang itong palabas? Mabigat ang eksena, puno ng galit, lungkot, at mga moral na tanong na walang madaling sagot. Ipinakita rin na sa likod ng marangyang buhay ng pamilyang Torrecampo ay nakatago ang mga lihim na unti-unting lumilitaw. Bawat karakter ay may pasan, ngunit ang pinakamalaking tanong, sino ang mananatiling tapat sa katotohanan sa gitna ng unos? Bago matapos ang pagsusuri, balikan natin ang mga debate na patuloy na gumugulo sa isip. Una, tama ba si Marge na lihim na subaybayan ang kinaroroonan ni Paulo o ito'y paglabag sa kanyang pribadong buhay? Ikalawa, sino ang tunay na may sala sa pagbagsak ng kumpanya? Si Paulo dahil sa pabigla-biglang desisyon o si Adrian dahil sa sinadyang sabotahe? Ikatlo, dapat bang purihin ang outreach program ni Regina dahil nakatulong o kondenahin dahil ginamit si Jobert? Ikaapat, ang matinding pagpuna ba ni Greg ay tough love ng isang ama o pang-aabusong psikolohikal na lalo pang bumasag sa anak? Ikalima, si Evelyn ba ay ina na nagpoprotekta kay Marge o isang nakikialam na ina na sumisira sa kasal ng anak? At huli, ang pahayag ba ni Paulo na nakakasakal ay tunay na damdamin o isa lamang taktika upang takpan ang kanyang kasinungalingan? Ito ang lakas ng episodyo. Pinipilit tayong mag-isip, magsuri, at pumili ng panig. Sapagkat sa mundong ito, ang katotohanan ay madalas nagtatago sa likod ng mga salita at sa mga lihim na lugar na ating pinipilit ikubli. Hanggang sa susunod na kabanata, manatiling mapagmatyag, mapanuri, at higit sa lahat, huwag magpadaya sa mga sugat na nakatago sa isang salita. Ipinakita rin ng episodyo kung paanong ang buhay ng tao ay itinuring na parang basurang madaling itapon ni Edward kapag nakaharang na sa kanyang imahe. Pinakamasakit ang sinapit ni Luisa, puno ng takot at pagtataksil mula sa taong inaakala niyang magtatanggol sa kanya. Mas lalo pang nakalulungkot ang pangarap ni na Alice, Luisa, Erica, Mel at Beth, ang sabay-sabay na tumanda sa iisang tahanan, puno ng halakhak at pag-asa. Ngunit winasak ni Edward ang pangarap na iyon, binasag ang pagkakaibigan para sa sarili niyang baluktot na pagnanasa. Dito lumitaw ang kanyang Maria Complex. Itinuring ni Edward ang mga babae bilang ari-arian, mga koleksyon. Tinawag niya silang Maria, tanda ng kanyang baluktot na pananaw sa relihiyon at sa kababaihan. Sinubukan niyang kumbinsihin sina Erica, Beth, at Mel na sila'y pare-pareho, na dahil sa kanilang mga ama, sila'y sira, gaya niya. Isa itong matinding gaslighting, ngunit hindi sila nagpatalo. Matatag silang tumindig, hinarap ang kanyang mga mata ng buong tapang. At dumating si Christina, ang asawa ni Edward. Ito ang pinakamalaking revelasyon ng episodyo. Ginamit siya ni Edward upang takpan ang kanyang mga krimen, mula sa pang-aabuso sa kabataan hanggang sa psikolohikal na manipulasyon. Si Christina ay hindi lamang asawa, kundi kasabwat na nagbigay bisa sa kanyang pagkukunwari. Sa kaso naman ni Kyle, nakakatakot ang impluwensiya ni Edward. Manipulasyon ng isip ng mga bata, pati ng komunidad upang mapanatiling malinis ang kanyang pangalan. Ang episodyo ay nagtapos na parang bangungot. Si Edward, tuluyang nawala ng katinuan, ay nagbanta sa buhay ni na Erica, Mel, at Beth. Ang malamig niyang tanong, sino ang uunahin niyang tapusin, ay tila deklarasyon ng digmaan. Wala ng maskara, wala ng pagkukunwari. Ang hangin ay napuno ng takot at sigaw. Bawat sandali,
Dama ng mga manonood na nakabitin sa alambre ang buhay ng mga bida. Isang makapangyarihang pahiwatig ang relo ni Luisa na natagpuan sa mga gamit ni Edong. Patunay na mas malalim pa ang kasinungalingan at kadiliman ni Edward kaysa sa inaakala ng lahat. Ipinakita ng episodyo kung paanong ang baluktot na isip ng isang tao ay kayang sirain ang pagkakaibigan, pangarap at tiwala. Ngunit sa parehong oras, ang pagtutol ng mga babae ang naging tanging liwanag sa dilim. Hindi basta-basta ang krimen ni Edward. Ito'y planado. Hindi lang siya pumatay. Pinag-isipan niya kung paano ililihis ang sisi. Ang paggamit ng relo ni Luisa upang ibintang kay Edong ay isang taktika para iligaw ang investigasyon at ilibing ang katotohanan. Kaya naghari ang katahimikan sa Amurao. Ikalawa, ang kanyang Maria Complex. Bakit niya tinawag silang Maria? Hindi lang ito pangalan, kundi simbolo ng kanyang baluktot na pag-iisip. Gusto niyang kontrolin ang mga babae. Ituring silang parang manika o estatwa na maaari niyang manipulahin. Sa kanyang paningin, sila'y bahagi ng koleksyon, hindi mga malayang tao. Ikatlo, ang koneksyon ni Kyle. Marami ang nalito kung sino ba talaga si Kyle. Ang totoo, ginamit siya ni Edward upang manipulahin ang emosyon, lalo na ng kabataan. Sa pamamagitan ni Kyle, ipinakita niya ang sarili bilang tagapagtanggol, ngunit sa likod nito, siya pala ang mandaragit. Malakas ang episodyo dahil sa paggamit ng flashbacks. Hindi lang ito alaala ng nakaraan, kundi bigat na emosyon na lalong nagpatingkad sa kasalukuyan. Nang makita natin ang kanilang mga pangarap, mas matindi ang sakit ng kasalukuyan. Ang bawat salita ni Edward ay lason, puno ng manipulasyon. Ngunit minsan, tila labis ang pagiging agresibo ni Erica, lalo na't kulang siya sa armas. Naging panganib ito para sa kanya, bagaman kahanga-hanga ang kanyang tapang. Sa kabuuan, ang episodyo ay perpektong halimbawa ng psikolohikal na horror at suspense. Bawat sagot ay nagbubukas ng bagong tanong. Bawat eksena ay humihila sa manonood ng mas malalim. Pinatunayan nitong ang pinakanakakatakot na halimaw ay hindi laging nagtatago sa dilim. Madalas ay nakasuot ng maskara ng kabanalan. Tatlong malalaking debate ang lumitaw at naghati sa mga manonood. Una, sino ang tunay na may sala? Si Edward o si Christina? Marami ang naniniwalang si Edward ang halimaw, utak ng mga pagpatay at pang-aabuso. May dugo ni na Luisa at Mike sa kanyang mga kamay. Ngunit may nagsasabing mas mabigat ang kasalanan ni Christina. Bilang asawa, may pagkakataon siyang pigilan o isumbong si Edward. Ang kanyang katahimikan at pakikisangkot ay nagbanta sa buhay ng marami. Kaya ang tanong, ang pagiging kasabwat ba ay kasing bigat ng pagiging salarin? Ikalawa, ang huling reaksyon ni Luisa. May nagsasabing masyado siyang naging lantad, tinawag agad na halimaw si Edward. Kung siya'y nanahimik, nagkunwaring walang nakita, baka nakaligtas pa siya. Ngunit para sa iba, natural at makatao ang kanyang reaksyon. Sino ba ang hindi sisigaw kapag ang taong inaakala mong banal ay nagpakita ng tunay na mukha? Ang kanyang sigaw ang tanging paraan upang mailantad ang katotohanan. Ang sisi ay hindi sa kanya, kundi kay Edward, ang pumatay. Ang episodyo ay nagtapos na parang bangungot. Si Edward, tuluyang nawala ng katinuan, ay nagbanta sa buhay ni na Erica, Mel at Beth. Ang malamig niyang tanong kung sino ang uunahin ay tila deklarasyon ng digmaan. Wala ng maskara, wala ng pagkukunwari. Ang hangin ay napuno ng takot at sigaw, at bawat sandali ay dama ng mga manunood na nakabitin sa alambre ang buhay ng mga bida. Ang relo ni Luisa na natagpuan sa mga gamit ni Edong ay naging matibay na ebidensya na mas malalim pa ang kasinungalingan ni Edward kaysa sa inaakala ng lahat. Ipinakita ng episodyo kung paanong ang baluktot na isip ni Edward ay hindi lamang pumatay,
kundi sinira rin ang tiwala, pagkakaibigan, at mga pangarap. Ang pagtutol ng mga babae ang naging tanging liwanag sa dilim. Planado ang kanyang mga krimen. Hindi basta-basta. Ang paggamit ng relo ni Luisa upang ibintang kay Edong ay malinaw na taktika upang iligaw ang investigasyon at panatilihin ang katahimikan sa Amurao. Ang kanyang Maria Complex ay simbolo ng baluktot na pagnanasa na kontrolin ang mga babae. Ituring silang ari-arian imbes na tao. Sa pamamagitan naman ni Kyle, ipinakita niya ang sarili bilang tagapagtanggol. Ngunit sa likod nito ay siya pala ang mandaragit. Malakas ang episodyo dahil sa paggamit ng flashbacks. Hindi lang ito alaala ng nakaraan, kundi bigat na emosyon na lalong nagpatingkad sa kasalukuyan. Ang bawat salita ni Edward ay lason, puno ng manipulasyon. Tumampok ang tapang ni Erica, ngunit ang kanyang agresibong pagharap kay Edward nang walang sapat na armas ay tila kapus-palad. Bagaman, kahanga-hanga ang kanyang tapang, naging panganib ito para sa kanya at sa kanyang mga kaibigan. Sa kabuuan, ang episodyo ay perpektong halimbawa ng psikolohikal na horror at suspense. Bawat revelasyon ay nagbubukas ng bagong tanong. Pinapatunayan na ang pinakanakakatakot na halimaw ay madalas nakasuot ng maskara ng kabanalan. Tatlong malalaking debate ang lumitaw. Una, sino ang tunay na may sala? Si Edward o si Christina? Si Edward ang direktang mamamatay tao at manipulator, ngunit ang katahimikan at pakikisangkot ni Christina ay nagdagdag ng bigat sa kanyang kasalanan. Siya ba ay biktima ng kontrol ni Edward o kasabwat na hindi mapapatawad? Ikalawa, ang huling reaksyon ni Luisa. May nagsasabing ang kanyang lantad na pagtawag kay Edward na halimaw ang nag-udyok sa kanyang kamatayan. Ngunit para sa iba, natural at makatao ang kanyang sigaw. Ang tanging paraan upang mailantad ang katotohanan. Ang sisi ay hindi sa kanya, kundi kay Edward. Ikatlo, ang papel ni Erica. Siya ba ang bayani na naglantad ng katotohanan sa pamamagitan ng mga pilat sa likod ni Edward? O isang padalos-dalos na kaibigan na naglagay sa lahat sa panganib? Ang kanyang tapang ay hindi matatawaran, ngunit ang kawalan ng paghahanda ay nagdulot ng mas malaking panganib. Ang mga debate na ito ay nagpapakita na ang kwento ay hindi lamang tungkol sa krimen, kundi tungkol sa moralidad, pananagutan, at tapang. Sino ang tunay na bayani, sino ang salarin, at sino ang hindi na mapapatawad? Ang mga tanong na ito ang nagpapanatiling buhay sa diskusyon. Patunay na ang katotohanan ay madalas nakabaon sa ilalim ng mga patong ng kasinungalingan. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Explain PH series para sa susunod na What Lies Beneath video. Salamat sa panunood!